But ano po, we are urging everyone, including our local government units, to implement na po yung ating mga preemptive or preparatory activities, no, in preparation dito sa possible impact nitong U1. Pinaghahanda na ng Office of Civil Defense ang mga lugar na posibleng tamaan ng bagyong Uwan. Kabilang sa mga areas of concern ang Northern Luzon, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, Metro Manila, Calabarzon hanggang Bicol. Ngunit kung bababa pa ang bagyo, posibleng umabot pa ng Region 6, 7 at 8. Inaasahang magdadala ang parating na bagyo ng malalakas na hangin, malakas na pag-ulan at storm surge na posibleng magdudulot ng landslide at malawakang pagbaha. Pinapayuhan din ang mga nakatirang malapit sa mga dalampasigan. Inilabot ng mababang lugar na agad magsagawa ng kinakailangang pag-iingat upang maiwasan ang pangalan. Kaya naman inabisuhan na ang mga local government unit na magsagawa na ng preemptive evacuation hanggang Linggo bago tuluyang maglandfall ang bagyo. Kasi super typhoon ang description, no? So napakalakas ng hangin yan as pati gustiness, no? As high as 250 kilometers per hour yan. But ang isa pang challenge dito is yung ulan, no? Torrential to heavy rains ang forecast ng Pag-asa, lalo na yung areas ng Northern Luzon, no? So yung Cagayan, Isabela area, and then Cordillera areas, no? So kaya we are really preparing dito yung ating community, dapat ma-aware sila na talagang possible po na magkaroon ng floodings and landslides, no? Sa mga areas na ito. Sa lawak ng bagyo aabot mula Batanes hanggang Bohol o 1,400 kilometer na diametro ang posibleng maapektuhan nito. Posibleng maapektuhan din ang signal ng telepono, internet at supply ng kuryente. Again, this severe weather will bring widespread impact or effect, no? Dito sa mga areas na dadaanan at kasama doon sa kanyang rain band. So our NDRIMC is in full force at naka-red alert na po kami starting today, and we are urging our local government units to implement hanggang Sunday ang kanilang mga preemptive evacuation. That includes mandatory and preemptive evacuations doon sa mga areas na talagang susceptible to floodings and landslides. Sa datos ng Mines and Geoscience Bureau, aabot sa 8,164 na barangay na posibleng maapektuhan ng landslide at pagbaha. Marami sa mga probinsya ang apektado ay saturated dahil sa mga nagdaang pag-ulan, kabilang ang mga barangay sa Leyte, Quezon, Cebu at Palawan. Kaya hindi muna pinapayuhang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Region 7. Lalo na kung kikilos pababa ang bagyo. Sabi ng OCD, bukod sa evacuation center, hinihikayat din nilang lumikas sa mga kaanak na may ligtas na lugar, lalo na ang ating mga kababayang nasira ang kanilang mga bahay. Ini-encourage din natin sila that they go to their, kung saan sila may kamag-anak sa area na maayos pa ang mga bahay, no? They can also do that. But again, we have a window today hanggang Sunday po. But we are hoping na tataas na lang itong bagyo, no? Although initially hanggang Bicol lang yung rain bands, but ito nga, tinitingnan natin kasi may possibility po siyang bumaba. Pag bumaba po yung bagyo kahit konti ay aabot nga sa Visayas yung ulan. Nasa 5.7 milyong residente ang nasa coastal community. Bagamat hindi naman lahat ay kailangang ilikas, kundi ang mga nasa landslide at flash flood prone area lamang. Sabi ng DSWD, nasa 8.4 milyong pamilya ang posibleng maapektuhan. Pinakamarami sa Cordillera, Region 1, Region 2, Region 3, Calabarzon, Quezon Province at Region 5. Mayroon nang nakastockpile na 2.04 milyong family food pack.
bukod sa mga non-food items na nasa regional warehouse ng DSWD sa mga tatamaan ng Bagyong Uwan. Habang papalapit ang Bagyong Uwan, paalala sa lahat, mag-monitor sa balita, maghanda ng pagkain, tubig at first aid kit para sa 3 hanggang 5 araw. Siguraduhin matibay ang bubong at iwasang lumabas kung hindi naman kailangan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.